Sa gitna ng problema sa langis, naniniwala ang ilang eksperto na dapat pag-isipang mabuti ang posibilidad ng joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China. Hindi raw dapat isang tabi ang ating soberanya. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Giorno, Mary Mon Reyes. Ang Malacanang na mismo ang naniguro. Walang mawawala sa ating bansa sa posibilidad ng joint oil and gas exploration ng China at Pilipinas. Kasunod ito ng anunsyo ng Beijing noong isang linggo tungkol sa umuusad na diskusyon ng dalawang bansa ukol dito. Gagawin ang posibleng joint exploration sa bahagi ng South China Sea na pinag-aagawan ng dalawang bansa. Sa isang forum, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Cornelio Valencia na non-negotiable ang 2016 South China Sea arbitral ruling sa usapin ng posibleng joint exploration natin sa China. Ito ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa the Netherlands na kumikilala sa ilang bahagi ng South China Sea na pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kay Valencia, dapat munang pag-usapan na maigi ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas kung papasukin ang joint exploration. As long as the discussions would not negate the gains that we have at the arbitral ruling, the gains that we have under UNCLOS, so any talks has to be based on this baseline. So it is very clear. It is a discussion, and it will never undermine our sovereign rights and our territory. Para naman kay National Security Advisor Eduardo Año, importanteng ruta sa komersyo ang West Philippine Sea. Kaya dapat daw panghawakan lagi ng Pilipinas ang UNCLOS dahil dito na pagtitibay ang relasyon ng bansa sa mga karating nito, lalo sa mga panahon ng mga agresibong aksyon mula sa ibang bansa. The crippling and far-reaching impacts of the closure of the Strait of Hormuz, which is in clear violation of UNCLOS, is an example. Hence, when we depend UNCLOS, we are also depending the integrity of this system. We are reinforcing the idea that rules matter, that agreements must be honored, and that disputes must be resolved peacefully. At sa gitna ng tensyon ng iba't ibang bansa sa Middle East man o sa West Philippine Sea, nananatili raw na matibay ang katayuan ng Pilipinas. I don't think we have a reason to be afraid because our assertion of our rights, standing up for our sovereignty and sovereign rights, is all in accordance with international law. Nagbabalita mula sa frontline. Mobile journalist Mary Mon Reyes, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.